Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At kayo po ba ay nakaboto na? Kayo po ba ay nakapag-participate na po sa ating demokrasya? Kayo po ba ay nakapili na ng mga kandidato? Kasi ako po hindi pa ako bumoboto. At para po sa mga hindi pa bumoboto, hanggang ngayong oras na ito, sa makakapanood po nitong video ko na ito, ay napaka-importante po na mapanood nyo itong video na ito. Dahil ako po ay merong napanood na balita na kung saan ay talagang sabi ko, isa ito sa mga faktor na dapat ay malaman ng taong bayan na hindi dapat manalo ang isang kandidato na sa pagkasenador. Ito'y hindi paninira dahil ito'y galing mismo sa kanyang bunganga, at ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi si Willie Revillame. Panoorin nyo po itong balita na ito at kayo na po ang humusga. Pakinggan po din ninyo. Inamin naman ni TV host and senatorial candidate Willie Revillame na natalo siya ng mahigit 1 bilyon sa casino. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kahapon, sinabi ni Willie Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoo nananalo pagdating sa sugal. Hindi na ngayon. Hindi na aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Bakit po? May natuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than a billion ang natalo ko dyan. Wow. Yes. Totoo yan. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Alam mo, parang drugs eh. Maka-addict ka. And then one day you will decide, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Radyo natin nationwide. Ayan, napaka-delikado po na manalo etong si Willie Revillame, kasi nga po umamin siya sa kanyang pagiging sugalero. Kahit na ano pa sabihin na ni Willie Revillame na siya'y huminto na, siya po ay kumakandidato sa pagkasenador at hahawak po siya ng napakalaking pondo. Napakalaking pondo ng ating bansa. Nako, baka mamaya ma-tempt siya, matukso siya na gamitin sa sugal ito pong perang ipagkakatiwala natin sa kanya. 'Di ba? Sa kanyang opisina. Napakasaklap po niyan dahil baka mamaya makagawa lamang si Willie Revillame ng corruption. At isa pa, naisip ko din, baka po kaya siya napaisip na kumandidato sa pagkasenador ay para mabawi ang kanyang mga natalo. Diba? Kasi malaki din po ang sahod ng senador. Nasa 200,000 plus. Kung sa 6 na taon. Diba? Baka yun ang isa din sa kanyang naisip na paraan para mabawi ang kanyang mga natalo. Tignan natin kung magkano sa calculator. 250,000 times 6 years 42. Tama ba? 42. Okay. 10,500,000 ang pwede niyang sahurin. Kahit pa paano, 'di ba? Makakabawi siya ng 10,500,000 sa kanyang pagiging senador. Kaya po sabi ko nga teka, i-vlog ko 'to kasi kahit na panahon na ng ito'y araw na ng eleksyon, dapat pong malaman ng taong bayan na ang isang Willie Revillame kumakandidato ngayon at ito po ay may pinagdaanan sa pagiging sugarol. Actually, dapat nga natuto na tayo dito kay Robin Padilla dahil si Robin Padilla po ay pinagdaanan po ang pagiging bangag. Ayan, siya po ang pinagdaanan talaga ni Robin Padilla ang pagiging bangag at hindi naman po yan lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Eto nga si Robin Padilla po talaga naging bangag sa parte ng kanyang buhay, sa isang part ng kanyang buhay. So etong si Willie
Kung si Robin Padilla ay pinagdaanan ng pagiging addict, na bangag sa illegal na pulburon, ito namang si Willie Revillame ay naging addict sa sugal. So sabi nga ni Willie Revillame, 'di ba, parang drugs. So ganun po ang pagiging addict niya sa sugal. Sobrang addict at posible po itong bumalik. Hindi natin magagarantya. Hindi magagarantya ng isang Willie Revillame na hindi na siya babalik sa ganyang gawain. Kaya po napakadelikado at napaka mapanganib, mga maluklok po sa pwesto ang mga ganitong tao. Nakita na natin ang isang Robin Padilla na wala pong nagagawa. Walang nagagawang mabuti sa ating bansa, walang naitutulong sa ating gobyerno, wala pong nagagawa na maganda sa Senado kung hindi magmukbang, magsuklay lang ng bigote at umiyak para kay Digong. Baka po ganyan din ang mangyari kaya Willie Revillame, dahil nga ito nga si Willie Revillame po ay talagang nakita na natin na meron po talaga siyang kumbaga si Willie Revillame malapit to kay Digong 'Di ba? Kung maalala ninyo yung unang hakbang ng mautog doon po sa Davao City, si Willie Revillame po ay nandoon at sinabi nga ni Willie Revillame na kakandidato siya sa pagka-senador at si Digong ang naging inspirasyon niya sa desisyon niya na iyon. So nako, another Robin Padilla na naman in the making, si Willie Revillame, at baka ito po ay maging tuta po talaga ni Digong. So napaka mapanganib po, madadagdagan ng another tuta ni Digong sa Senado kung sakaling manalo si Willie Revillame. So pag-isipan po ninyo ng maigi ang inyong pagboto kay Willie Revillame, kasi ayoko po na masayang ang mga boto natin at eventually ay magsisisi tayo katulad na nangyari kay Robin Padilla. 'Di ba? Nakakapagsisi na mayroon pong isang Robin Padilla na wala pong nagagawang batas na magiging kapaki-pakinabang sa mas nakararaming mga Pilipino. Sa mga taga-movie industry, mayroon siya mga nagawang batas pero yung para po sa buong Pilipinas, wala po. Wala. Hindi yung lahat ng Pilipino makikinabang, wala. At nakakasawa pong makita ang isang politiko na umiiyak sa harapan ng hearing o national media. Biruin mo, saan ka nakakita? Robin Padilla umiyak dahil nakulong si Digong. Si Bato nag-iiyak, kulang na lang maglupasay dahil nakulong si Digong. Si Bato de la Rosa din, nakita na natin nag-iiyak noong si Mig Zubiri po ay sinipa sa pagiging Senate President. 'Di ba? Nakita na natin na si Bato iyak ng iyak, pero yun pala isa siya sa mga bumoto para masipa sa pwesto si Mig Zubiri. 'Di ba? Imagine niyo po yung mga ganyang tao kapag ikaw ay walang alam, kapag ikay mahina ang utak mo, mataas ang emosyon Totoo pala yun yung kasabihan, when emotions are high, intelligence is low. So eto pong mga taong ito, intelligence low. Bakit? Kasi nga po, saan ka nakakita? Meron ba tayong nakitang Miriam Defensor na umiyak sa Senado? Blas Ople na umiyak sa Senado? Juan Clavier na umiyak sa Senado? Chis Escuderong umiyak? Wala. Coco Pimentel na umiyak? Meron ba? JB Ejercito na umiyak? Grace po na umiyak? Di ba? Wala naman. So etong tatlo lang na to ang nakita natin na umiiyak po sa Senado. Sa labas, pati si Bongo sa labas ng Senado umiyak din. Di ba? Ito yung mga senador na iyakin. Dadagdagan pa ba natin ng isang bigyan ng jacket yan? Baka po kapag may mga hearing, mamigay ng jacket yan. Kapag maganda sagot ng mga mga resource person.
Baka po sa mga ano niyan, sa mga ano ba tawag doon, yung privilege speech, baka po may mga dancer na magsayaw. Diba, wag na po natin dagdagan ng clown sa Senado. Lalo pa itong mga taong ito, katulad ni Robin Padilla, ex-convict, nalulung sa droga. Tapos lalagay pa natin sa Senado. Diba? Ano ngayon ginagawa sa Senado? Diba? Puro kabugukan lang din. Walang naitutulong sa ating bansa. Walang nagagawang maayos sa ating bansa. Diba? Kaya ako po, ayoko pong masayang ang boto ng taong bayan. Kaya po, kung kayo po hanggang ngayon ay hindi pa naman bumoboto, at mapanood nyo tong video na ito, pag-isipan nyo po ng 1,000 beses kung kailangan ba natin ng sugarol sa Senado. Yun ang tanong natin. Kailangan ba ng sugarol sa Senado? Diba? Baka lalong dumami pogo. Baka bumalik ang pogo. Baka maisa batas ulit ang pogo. Baka dumami mga illegal na pogo. Bakit? Meron nga senador sugarol Diba? Hindi po magandang ehemplo sa ating mga kabataan. Hindi magandang ehemplo sa ating mga kababayan. Hindi po dahilan yung umiwas na, natauhan na. Diba? Yung matalo ka ng 1,000. Ako dati natalo ko na parang 300 sa sakla. Masama loob ko Sa sakla, yung sa Bulacan, yung uso po dati na yung kapag may patay, may sakla. Natalo yata, 300 nga yata natalo sa akin. Parang masama loob ko. 300 lang yun. Ito 1 billion, di ba? Parang wala lang. Tapos hahawak ng public office. Sus Mariosep. Parang ano pala nito, kung matagal niya na itong siniwalat, matagal niya na itong sinabi, ang maiisip ko kaya dito kay Willie Revillame, dating lulong sa sugal, ngayon handang magserbisyo. O kaya dating may bisyo, handang magserbisyo. Dating lulong, ngayon ay tutulong. Diba? Ang pangit ng slogan hindi ewan ko ba, talagang tama nga yata talaga yung sinabi ni Christian Esguerra na ang kakapal ng muka ng ibang kumakandidato ngayon, wala namang kakayahan, walang plataforma. Kaya pala si Willie Revillame walang plataforma, sugarol. Ano pala to, lulong sa sugal dati, di ba? Kaya walang plataforma. Ano ba ipa-plataforma ng isang sugarol? Ng isang ang alam lang ay mamigay ng jacket. Di ba, sa kanyang pagiging host, wala ang problema. Idol natin yan sa pagtulong. Di ba? Pero yung papasok ka sa politika at sasabihin mong natalo ka ng 1 bilyon sa sugal, what more pa kaya ang kayang ipatalo kapag ikay senador na? Kapag pera na ng taong bayan ang hawak mo, hindi ka manghihinayang dyan Hindi mo naman pera yan Sa sarili mo ang pera, hard-earned money mo, kakakendeng-kendeng mo, kaka-totoy bibo mo, otso-otso mo. Iba pala kumanta ng Totoy Bibo. Kaka-otso-otso mo, pakendeng-kendeng mo, pamimigay mo ng jacket. Diba? Ikaw ay nalululong sa sugal. Diba? Tapos, papatalo mo 1 bilyon, parang wala lang, diba? Actually, noon ngang mga panahon na nasa Channel 2 ba ito, diba? Nasangkot din to sa dayaan. Parang pinipili lang nila, yung bibigyan nila ng jackpot na 1 million pesos ba yun, di ba? So, walang perpektong kumakandidato, totoo yan. Pero, dito po sa mga ganitong tao na bokang-boka o hayag na hayag, pinapahayag nila ang kanilang pagiging sugarol, pagiging ex-convict, pagiging artista lang, katulad ni Philip Salvador, iwasan na lang po natin. Mas marami po diyaang kandidato na mas deserving po na manalo at mas deserving po na magkaroon po sila ng pagkakataon na makapagsilbi sa bayan dahil meron po silang kakayahan, may magandang track record, may experience na sa legislation at may experience po sa peace and order. Hindi katulad nitong mga nagkakandidato
kumakandidato na mga nangangako pa lang, hindi pa po nila nagagawa. Wala pa pong experience. Kukuha pa lang ng experience. So another OJT sa Senado ba ang gusto natin, o yung talagang meron ng mga experience? Good governance experience. Hindi po yung ang experience ng iba ay ano lang, mamigay lang ng jacket, mamulitika, sumayaw, kumanta, mambugbog ng kontrabida. Wag po na tayong magpadala sa mga ganyan pong mga matatamis na salita nito mga taong to. Dahil ito pong mga taong to, wala pong napatunayan, walang nagawa, walang experience. Hindi po yan makakapaglingkod ng tama, at puro utang na loob lang ang titignan yan sa isang taong nakakulong doon po sa The Hague, Netherlands. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.